Ang response ni Klay Thompson sa comment ni Brandon Podziemski, masyado siyang madrama dahil sinabi ni BP na siya ang may kasalanan kung bakit natalo ang Golden State versus Miami. Kulang siya sa energy at effort at ito rin di umano ang worst performance niya ngayong taon. Sa isang rookie na sinabi yon, positive naman sa iba. Ganun di umano dapat ang statement ng isang leader. Kapag nananalo, kami ang nasa statement. Kapag natatalo, merong ako. So tinagalog ko lang yun. Sa stats, meron siyang almost 9 points, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal. Sa overall defense, kasama siya sa top 10 ng deflection at top 10 ng charge. Yun ang dalawang stats na pinapangunahan ni Draymond sa Golden State. Si Podziemski pa ay mayroong 46% sa field at 40% sa 3-point area. Sa listahan din ngayon ng mga stats, may mga kasamang rookie doon sa at least top 10. Si Jaime Jaquez Jr., Ausar Thompson, Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Kasama sila sa main stats at sa advanced stats mula top 10 hanggang top 20. By December games naman ng Golden State na nawala si Draymond, itong si Podziemski ang 4th best player ng Golden State sa starting lineup. Siya din ang may pinakamataas na plus-minus rating. Na-overshadow niya ang dapat matagal nang kasama sa rotation or pumalit kay Jordan Poole kasi nga kailangan nila ng isang scorer, si Moses Moody. Meron siyang 15 minutes by December, 7 points at 2 assists per game. Pero yung umangat talaga ng malaki dyan si Jonathan Kuminga dahil mula October hanggang masuspend si Draymond, nasa 20 minutes, 11 points, 3 rebounds at 28% sa 3-point area. By December at kasabay niya si Klay Thompson sa starting unit, siya ang 3rd best player ng Golden State sa lineup. 26 minutes, 15 points, 5 rebounds, 55% sa field at 37% sa 3-point area. Si Klay Thompson, yung usual numbers niya bumabalik na ngayon. 20 points, 3 rebounds, 2 assists, 47% sa field at 40% sa 3-point area. Ito yung isang statement ni Kuminga dati na namali ako ng basa at pagkakaintindi na walang makakabantay sa kanya. Yun pala, walang nagbabantay sa kanya. Yung statement na yon ay patungkol sa mas nagdidiman siya ng bola at mapasahan para makascore. May pumalit sa dalawang players sa Golden State na yung isa suspended, yung isa nag-i-struggle. Base di umano sa report, ang sinisisi ng ibang executive kung bakit nag-i-struggle si Wiggins ay wala siya sa kondisyon. Pero sinabi rin dati ni Coach Steve Kerr, nilipat niya ng bagong role itong si Wiggins. Ngayon naman, nasa 6-man position na siya. Maalala nyo din last year mula February 14 hanggang end ng regular season, hindi siya nakapaglaro dahil merong personal issue. Maganda naman na nilaro niya sa playoffs until nag-struggle siya sa last game versus Lakers at nagtuloy yon ngayong season. Dahil kay Kuminga na maganda yung nilalaro, kailangan di umano mamili ng Golden State sa pagitan ni Kuminga at ni Wiggins dahil base sa stats, hindi maganda ang rating nilang dalawa kapag magkasama sa loob ng court. Sa offense at defense, sa report ngayon walang barrier or hadlang para i-trade ng Golden State si Wiggins sa ibang team. Yan ay kung magtutuloy pa rin ang pag-i-struggle ni Wiggins, may kukonsider siyang i-trade ng Golden State bago yung deadline. Dahil si Wiggins din ang biggest trade na ginawa ng Golden State noong nakaraan nang kinuha siya mula Minnesota. Sa trade na yon, mas malaki ang nakuhang package ng Golden State kumpara sa binigay nila nung nag-champion ang Golden State. Dahil na rin kay Wiggins, pinapirma ulit siya ng bargain contract. Yun kasi sinasabi ngayon, bargain ang kontrata niya, 109 million sa 4 na taon. Nagsimula na ang kontrata na yon na meron 24 hanggang 30 million dollars hanggang 2027. Binabanggit kasi doon sa report na yun, bargain pa ang kontrata ni Wiggins. Kung last season yung usapan, iba na ngayon, bumaba kasi ang stats niya. Isa pa doon, kung makakakuha ang Golden State na kapalit na impact player din. Dahil nga dito sa kontrata ni Wiggins. Yung 24 million hanggang 30 million, kung ikukumpara mo yun sa ibang player, mas mataas ang value ni Jordan Clarkson kumpara kay Wiggins ngayon. Kahit si Alex Caruso. Or ikumpare mo pa yon kay Jalen Bronson.